Good evening mga ka-guys, good evening mga kasari. Ano po, Thursday night. Ang oras 9 o'clock na po ng gabi and pa-close na si Kuya AJ maya-maya mga 10 o'clock. And bago ako mag-start magligpit, may pag-usapan tayo dahil nakapag-reels ako kanina. Nakapag-reels ako about sa pag-uumpisa or paano mag-umpisa sa negosyo kahit maliit lang ang puhunan na pag-umpisahan. And actually na-post ko ito sa aking page way back mga ilang months na, and merong comment doon. Gusto ko talagang gawing topic, kaya lang makalimutan ni Kuya AJ. And minsan marami ako mga na video na gusto kong iuna siya upload, pero yung topic na yon is gusto ko talagang pag-usapan, kaya na-reels ko siya kanina. And about ito sa post ko na pwede ka talagang mag-umpisa kahit maliit lang puhunan, basta makapag-start ka, pwede mo na siya mapalago. And merong comment doon, marami nag-comment actually, marami nag-agree, marami rin nag-disagree, pero may isang comment doon, hindi ko na lang matandaan kung sino yung nag-comment. Parang sari-sari store owner din. May nag-comment doon na tumatak talaga siya sa aking isipan, na ang comment niya is ganito: paano daw kung maliit lang ang puhunan, hindi daw siya makapag-compete, hindi mapag-iwanan daw siya doon sa mga malalaking tindahan na mga kapitbahay siguro niya or mga nasa area nila na tindahan. So hindi daw siya makapag-compete. At sinagot ko siya na hindi naman kailangan makipag-compete tayo or makipaghabulan tayo sa tinda nila, or kung gaano kalaki yung tindahan nila, kailangan natin gayahin na ganon din dapat kalaki yung tindahan natin pag nag-umpisa tayo. Dahil kami, ito kasi base lang, yung post ko kasi is based lang doon sa pag-umpisa din namin. So mga nakasubaybay kay Kuya AJ, meron akong vlog na kung paano kami nag-umpisa and magkano yung inumpisahan naming capital. Actually, balikan ko lang, 15,000 yung capital na inumpisahan namin, and ang the rest is history na. So ilang years na si Kuya AJ nagtitindahan, ilang years na yung tindahan namin, kung paano namin siya napalago. Hindi naman siya actually na yun lang talaga yung capital na ginamit namin until now. So nagdagdag. Syempre pinaiikot natin kung ano yung kinikita natin sa tindahan, or kung meron tayong ibang mapagkunan na pwede nating idagdag sa tindahan. May nakikita tayo na nag-iipon challenge tayo, dinadagdag natin yon sa tindahan sa pamamagitan ng pagbili ng mga additional na mga paninda. Dahil nung nag-start kami, isang case lang ng litro, pa konti-konting mga dilata yung ating mga dinidisplay, and hanggang sa kalaunan is dumami siya ng dumami. So ibig sabihin, hindi lang sa nagdagdagan yung ating kapital, nadagdagan din yung ating mga paninda. So paano natin nadagdagan yung ating mga paninda at saka mga stocks natin? Sa pamamagitan ng ating mga benta, or kung meron tayo minsan mga nakaluwag-luwag tayo, pwede nating idagdag sa ating mga paninda, idagdag natin sa ating kapital para mapalago pa nating lalo ang ating tindahan. So ang point ko lang doon is actually pwede tayong mag-umpisa. Kung gusto mo talaga makapag-umpisa, pwede kang mag-umpisa. Sinabi nga sa nauna kong mga vlog at sa mga nag-vlog din ng mga sari-sari store, content creator, na kahit nasa sa bintana mo lang is pwede ka na mag-umpisa. So meaning, pag sa bintana ka mag-umpisa, pwede kang makapag-umpisa kahit 1,000 or 2,000. And nasubukan talaga namin ito, guys. Share ko lang kasi yung mama namin, yung nabubuhay pa si mama namin, is binigyan din namin siya ng kapital. Kami ang nag-grocery ng mga pangunahing mga bilihin, yung mga basic lang talaga ng mga fast moving, tulad ng mga kape, mga asukal, or kung ano-ano pa ng mga fast moving na mabibenta talaga. Yun ang pinaikot namin. Siya yung binigay namin yun sa aming mama na kapital para makapag-umpisa siya. So worth magkano gani yun, mami? Hindi na matandaan ni mami, pero siguro nasa nasa mga 5,000 nag-umpisa.
basta inumpisahan na, binigay lang namin yon sa aming mama. So totoong makapag-umpisa ka talaga kung maliit lang yung kapital mo, provided na wag ka lang makipagkompetensya sa kung may kapitbahay ka or may kakilala ka na malaki ang tindahan. Hirap po kasi pa talagang makipagkompetensya or makipaghabulan ka na kung ano yung tinitinda niya, kung gaano karami yung tinitinda niya, yun din ang ititinda mo. Mahirapan ka guys. Sa comment nga sa reels ko kanina is, kapag daw sa Bisaya, kung gukdo nimo imuhang silingan or imong kakompetensya, hangakon ka ginukod, hangakon ka, kapuyon ka, mapapagod ka na lang at saka mawalan ka ng gana. Kasi tingnan mo yung tinitingnan mo kasi yung ano niya, yung growth niya, tapos ikaw hindi mo tinitingnan yung sarili mo. Okay lang kung tinitingnan mo yung growth na mo ng kapitbahay mo or ng kakompetensya mo, at gawin mo siyang parang motivation na mamotivate ka na magsikap ka palalo. Pero kung gawin mo siyang tinitingnan mo siya na may halong inggit, na kung gusto mo talagang habulin siya, na abutin mo siya, hindi pwede guys. Yan, dyan ka matatalo ka at mapapagod ka, at saka hihinto ka rin at magsara yung tindahan mo kung ganun yung motivation mo, kung ganun yung mo, tingin mo sa pagtitindahan. So tama yung mga may nag-comment din doon na kung hanggang saan lang or kung ano lang yung makakaya mo, kung ano lang yung meron, mag-umpisa ka. At least sa pamamagitan ng pag-umpisa mo, kung nag-umpisa ka na 10,000 lang or nag-umpisa ka na 5,000 lang, ikaw na bahala palaguin mo. Basta maningkamot lang ka guys kung saan mo pagpalago ang mga kapital nga gisugdan. Basta naninda ka, nahalinan ka, pag human nahalinan ka, imo na po siyang i-rolling mo yung mga benta mo, ibili mo ng stocks para dumami ang yung mga stocks at lalo mong mapalago ang yung tindahan. So tip lang, pagka nag-umpisa ka na kunti lang talaga yung puhunan mo, huwag mo munang kainin, huwag mo munang gastusin sa ibang pagkagastusan ang benta mo. Talagang ibili mo siya ng panibagong stocks, ibili mo na siya ng karagdagang stocks para mapalago at maparami mo pa yung paninda mo. At least may ibenta ka, meron kang kikitain. At bawat kikitain mo, isipunin mo para ibili mo naman ng karagdagang stocks na para maparami mo yung mga stocks mo at saka lalago pa yung tindahan mo. Yun lang ang pinakasikreto, at saka huwag ka munang gastos nang wala sa plano at hindi po kaya. Pag hindi mo siya afford, huwag talagang pilitin. Kasi pag pinilit mo yan, dyan ka matatalo at dyan ka nalulugi. So dyan din magsasara ang tindahan mo. So yun lang yung pinaka-tip ni Kuya AJ, and na-miss kong magbigay ng mga tip na ganito. And salamat sa nag-comment doon sa post ko na kahit maliit lang yung puhunan mo, pwede ka na makapag-umpisa. And kung na-gets or natandaan mo, kasari, kung ikaw yung comment ng ganon, paki-comment na rin itong video na to para at least makilala, kasi nakalimutan na ni Kuya AJ. And bye bye muna for now, mag-umpisa na mag-close and magligpit si Kuya AJ.